Di ako stud, brother lang. Brother lang. Dagdag katanungan lang po, Ustad, regarding po ito sa Biblia ng Kristiyano. Tanong ko lang po, Ustad, paano po natawag na New Testament at Old Testament? Bakit po meron pong dalawang klase ng Biblia? Merong Old at merong New. Saan po nanggaling ang New Testament? Mashallah, magandang katanungan yan. Anong kulay? Red? Pula. Bismillah. Old sa English. Ano? English luma. Ay, English na pala yan. Tutulog pa ako eh. Old, hindi luma. New, bago. Ang nagsabi nito hindi Diyos. Luma, bago, hindi Panginoon. Ang mga tao na anonymous, kung sino sila, hindi alam kung sino ang naglagay dyan sa Biblia, luma, bago. Bakit? Sabi ni Jesucristo, Matthew 5:17. Sabi ni Jesucristo, think not that I come to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Verily, verily, sabi ni Jesucristo, katotohanan, katotohanan, heaven and earth will pass away. Katotohanan, katotohanan, heaven and earth will pass away. Ang katotohanan, katotohanan, mawala ang langit at ang lupa. Mawala ang langit at ang lupa. Ang salita ng Diyos, isang tuldok, isang guhit, ay hindi babawasan. Mawala, may lupa pa ba? Mayroon pa eh. May langit pa ba? Mayroon pa. Ha? Anong ibig sabihin ng luma? Useless. Ha? Pag sinasabing luma, tingnan mo, Brad, bakit dito sa First Kings, dito sa Genesis, si Abraham ay 2, 3 asawa? Si Solomon, ang daming asawa dito. Brad, luma na yan. Yan ang sagot. Bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Leviticus 11:7, Deuteronomy, Isaiah, ang isasagot, Brad, luma na yan. Sabi dito, pag nagtrabaho ng Sabado, putulin ng liog. Exodus 35:2. Pag nagtrabaho ko ng Sabado, putulin ng liog. Leeg pala sa Tagalog. Ang sagot, luma na yan. Anong ibig sabihin talag luma? Useless. Hindi, wala ng silbi. Saan nasulat? Honor thy father and thy mother. Saan nasulat? Old Testament. Old Testament. Luma na yun. Ha? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. If thy neighbor's wife covet you, thou shalt not refuse. Dinagdagan ko yun. Okay? Dinagdagan ko yun. Thou shalt not covet thy wife, thy neighbor's wife. Saan mabasa? Old Testament yun. Ano? Wala doon? Huwag kang magpatay. Saan yun nasulat? Huwag kang magpatay. Exodus din yun, 20. Huwag kang magpatay. Luma din yun. Anong ibig sabihin? Ha? Pwede na magpatay? Hindi na tayo susunod sa ating parents. Ang parents na, sa bagay na nangyari na ngayon, nga ang parents nang sumusunod sa anak, Nay, allowance ko. Nay, project ko. Nay, cellphone ko. Nay, magmerkado ako. Nay, mag-mall ako. Nay, naligo kami sa dagat. Oo anak, oo anak, oo anak, oo anak. Ganun lang ang nanay. Pag ayaw ng nanay tatay, killjoy naman ninyo. Sige na lang na. O, ang sumusunod na nga, ng nanay na, tatay na. Nagbago na. So, ang punto ko dito mga kapatid, ang nagsabi na ito'y luma tao, hindi Diyos, o hindi propeta. Hindi propeta o hindi Diyos ang nagsabi, luma na. Ang mga taong tamad, susunod sa batas, ang mga taong gusto nilang i-twist, baliin ang batas ng Diyos, silang nagsabi, luma na. Kasi sabi ni Jesucristo, mawala ang langit, mawala ang lupa, ang salita ng Diyos, mananatili. Isang tuldok, isang kudlit, ay hindi ito kukunin. Si bago naman, sabi lang bago, ano, damit, sapatos, may bago, may luma. Yun ba ang ng salita ng Diyos? Parang sapatos, damit, bago. Ano ang bago? Tingnan natin. Kung sampalin ninyong kanang pisngi, pasampal ang kaliwa. Kung babatuhin kayo ng bato, batuhin ninyo ng tinapay. Ganda, no? Sige nga, sige nga ang pastor dito, sampalin ko. So, hindi naman literal yan.
Hindi ka nakaintindi. Hindi literal. Ano ang kahulugan ngayon? Ha? Tanungin mo mga pastor, mga pare, mga evangelist, debater, ano ang kahulugan? Kung hindi literal. Kung ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Yun ang ibig sabihin. Pag may gumagawang masama sa iyo, nagbibinta ng drugs, masama yun, yung drugs. Ang mabuti, bigyan mo ng pera. Bakit? Huhulihin mo, masama yun. Di ba ba? Kung sampalin ang inyong kanan, ipasampa ang kaliwa, inakaw yung manok ko, anong gawin? Ginasa yung anak ko, anong gagawin? Nako, ano applicable? Sino ba nagsabing yan? Si Jesucristo hindi ganun. Pagpapatunay ito nga may dagdag bawas, may kumilik sa Biblia. Bakit si Jesucristo? Yung si Jesucristo, pumasok siya sa simbahan, sa sinaguga, in the temple. When Jesus Christ entered into the temple of Solomon, nakita niyo mga tao nagbibinta ng mga ibon at naging money changer. Ibig sabihin, ang simbahan naging business center. Okay? Naging negosyo ang simbahan. Yung pumasok si Jesucristo, anong ginawa ni Jesucristo? Gibalintuwad dong ang mga lamisa sa Bisaya pa. Gibalintuwad ni Jesucristo o gilatigo? Gibalintuwad ba? Niyaob ni Jesucristo. Niyaob ni Jesucristo ang lamisa. Iyayaubin ang lamisa. Testingan nga sa atin kung may mag-inom. Mag-inom sa atin, nagsugal. Kundi ba sa atin, nagsugal, nagyaob. Nagsugal or nag-inom. Puntahan mo nga yung lamisa nila kung iaob, kung ano mangyari sa'yo. Ano mangyari? Astig si Jesucristo, hindi. Astig. Nagnegosyo. Mas grabe yun dahil nagninegosyo. Testingan mo nga, punta ka sa Quiapo, tapos ang mga Muslim pala, iaob mo yung lamisa kung ano mangyari sa'yo. Pumunta si Jesucristo sa templo, niyaob niya at nilatigo niyang mga tao. So, saan yung pasampal ang kanan? Saan yung batuhin kayo ng ano? So, ito'y pagpapatunay na noon, ang kumilik buhay sa New Testament. At dagdag bawas. Sa Old Testament, may kumilik din dahil may bawas na rin. Dinagdagan, dagdag, bawas. Dinagdagan ang New Testament, binawasan ang Old Testament. Naku, mga yellow ribbon ito. Mga yellow ribbon itong dagdag bawas. Wala. Yung nagsabi ng Old and New Testament, mga tao yang mangmang sa kasulatan ng Diyos. Okay?